of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Let the whole world sing, singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shed light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Gusto po muna nating i-welcome si John Paul at saka si Honey Grace de Guzman. Pwede po ba silang tumayo? Ayun, nandun po sila. Mga bisita po ni Pen, galing po ng Cavite.
Praise God. Welcome po kayo dito sa ating pagsamba. Ayan. Bago po ang pangangaral ng salita ng Diyos, ay gusto ko munang tanungin kayo regarding po sa ating pagsamba sa next week. Ang Sunday po kasi ay walang kuryente maghapon from 6 a.m. to 6 p.m. So, ano po yung gusto ninyong natin? Gusto niyo bang Sunday tayo, regular service? Mainit po yun. Tapos wala tayong sound system. Pagkatapos, tuloy ba yun, Brother Arwin? Tuloy pa yun. Tapos, yun po, wala ring electric fan, walang aircon. Nasa inyo po, what do you think? Kaya binopen ko na po dito. Pwede tayong mag-move naman ng Sabado, ng hapon. Pwedeng nasa atin po kung gusto nating i-move ng, let's say, 6 p.m. ng Saturday. Pwede naman. What do you think po? Sabado? Pwede naman madaling araw, baka hindi naman kayo makatayo ng madaling araw. Alas 4 o kaya alas 5. Kasi alas 5, mabibitin din tayo. Hindi kayo sigurado tatayo ng alas 4. Saturday po, okay lang sa inyo? Saturday, 6 p.m., 5 p.m., what do you think po? 5 p.m.? 5? Sige, 5 p.m.? 5 p.m.? O yan, sige po. Next worship service po natin, huwag niyong kakalimutan, magpaalalahanan po tayo sa ating group chat na ang ating pong worship service by next week. Next week lang po yun. Babalik naman tayo kasi sobrang parang hindi tayo gaanong komportable, Maghapon kasi ang walang kuryente. So, Saturday po tayo, 5 p.m. sa next worship service. Ayan. Kagaya po ng na-announce at napag-usapan po ng leadership, ang pangangaral po ngayon ay patungkol doon sa ating magiging tool sa ating mga pag-evangelize. So ito po ay nasishare ko na rin noon, bagamat po natin ito ngayon, i-emphasize po natin because this will be our tool in our evangelism. At ito po ay ang 4 spiritual laws. Ayan. Kung meron po kayong mga Biblia, ibuksan po natin sa John chapter 3 verse 16. Ayan, alam na pa. Hopefully, alam po natin lahat yan. Kasi kahit mga hindi mananampalataya, alam po yan. Tayo pong lahat ay tumayo. Bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. John chapter 3 verse 16, babasahin po natin kahit na-memorize na po ninyo. Ako po ay magbabasa sa New International Version, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na inyo pong ibinigay so that we can praise You and honor You, so that we can give glory and praise to Your name. Inihiling namin, O Diyos, ang inyo pong pangunguna sa pangangaral na inyong salita. Inihiling namin, O Diyos, na maipangaral po ito ng tama ayon sa inyong kalooban. And we pray that the Holy Spirit will touch our hearts. Lord, continue to prepare us, O God. At maging willing po kami, Panginoon, na maging instrumento, Panginoon, upang maipahayag namin ang pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos,
Uh, ang biyaya ng aming Panginoong Yesukristo ay maibahagi po namin sa bawat tao, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan. Maaaring ang mga ito ay mga mahal namin sa buhay at inihiling namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, O Diyos. Lukubin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Kami, O Diyos, ay umaasa sa inyong kapangyarihan, O Diyos. Patnubayan mo po kami. Lord, in the name of Jesus Christ, touch every heart, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pagkilos ng banal na Espiritu. And Lord, we worship you and we honor you. And Lord, we entrust to you the worship service. Hallelujah. Panginoon, merong prayer request po dito, si Mrs. Belen Benko. Nihiling namin, O Diyos, ang iyong paghipo sa kanyang katawan. Panginoon, na-stroke po siya kahapon. We pray in the name of Jesus Christ that the healing power of Jesus Christ ay abutin mo po, Panginoon, ang magulang na ito, and we pray for the mighty moving of the healing of the Lord Jesus Christ. Lord, touch her whole being, her body, and restore her, Lord God, to health. In the name of Jesus, hallelujah. Lord, we honor you, we thank you. Thank you for your power, Lord God, to heal. Thank you, Lord, for the privilege that we can come before you and request, Lord God, ang mga panalangin ito. We worship you, Lord. We thank you, Lord. This is what we pray. In Jesus' name, amen. Okay, kagaya po ng nabanggit, ito po ay gagamitin natin bilang pong tool natin sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po? Napakahalaga po kasi na hindi lamang tayo basta maapoy o passionate, ano po, kundi dapat meron din tayong mga pwedeng gamitin upang maibahagi natin ng maayos ang salita ng Diyos. Ayan. At ito po ay ginamit ng Campus Crusade for Christ. Matagal na po. No? Ito ginagamit nila. At yung ibang mga churches, ito po yung ina-adapt nila. Of course, marami pong mga paraan, ano po, ang ginagamit ng mga churches. But our church, ito po ang una na muna gagamitin natin. Ano po? For spiritual truths. And this is one of the most important messages that anyone can hear. Itong four spiritual truths. Ano po? Marami pong mga tao, they spend their lives, their entire lives, searching for meaning. Kasi minsan pagod, iniisip mo mga pangyayari sa buhay nila nung mga nakaraan, nung sila ay bata pa, ano po, tapos may mga impact sa kanila yung mga yon. And they are searching for meaning. And they are asking questions. Ano? Bakit ako naririto? Mayroon bang purpose? Ang buhay ba ay ikaw ay may papanganak, ano, tapos daranas ng mga iba't ibang klaseng experiences sa buhay. Halimbawa, nagtagumpay ka, o minsan kabiguan pa. What's the point? Mamamatay ka rin. Ano? Why am I here? How can I know God? Meron bang Diyos? Mga ganun. Ano ang mangyayari kung ako ay mamatay na? What happens after death? Basta ba ano na lang, kumbaga yung tong katawan na to ay uubusin na lang ng mga uod, ano, magiging ano ka na lang, buto at wala nang matitira sa iyo someday. Ano? How can I know God? What happens after death? Alam natin bilang pong mga mananampalataya na ang Biblia sinasagot po ang mga tanong na ito na maliwanag pa sa sikat ng araw. God has revealed simple yet powerful
messages or message that explains our condition at kung ano ang plano niya para sa bawat isa sa atin. His plan of salvation. And this message can be summarized into 4 spiritual truths which we will be presenting today. Ito po ay gagamitin natin bilang pong tool in our evangelism, and we can use this when we are sharing about God's love and His plan of salvation. Yan. Ang mga katotohanan ito, ipinapaliwanag po niya ang pag-ibig ng Diyos, ang problema ng humanity, ang solusyon ng Diyos, at kung ano ang dapat maging response ng mga tao. Unang katotohanan, God loves you and has a wonderful plan for your life. Wow, praise God. Hallelujah. Ang Diyos pala ay may plano para sa atin. Ano po? God loves you deeply. And God loves you personally. Hallelujah. Ano po? Maring sa mga sa buhay po natin, kung minsan hindi natin maramdaman yung hinahanap natin na pag-ibig. Ano po? Kahit tanggapin man natin o hindi, kung minsan parang naghahanap tayo ng pag-ibig na yan. Ano po? But God loves you. Mayroong nagmamahal sa iyo ng malalim at personal. God loves you deeply and personally. He loves us with an everlasting love. Ang sabi po ng Jeremiah 31, verse 3, ano po, I think it's 31, not 33. Na mali yung atang nakiba, 33 dyan. 31, verse 3, the Lord appeared to us in the past, saying, I love you with an everlasting love. Praise God. Wala ka pa man, minahal ka na ng Panginoon. Ang sabi po niya kay Jeremiah sa chapter 1, verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before I formed you in the womb, I have called you as a prophet. Ibig sabihin, before we were even formed, God has already loved us with an everlasting love. Hallelujah. At sino ba tayo? Para mahalin ng Diyos na ganyan. Everlasting love. He loves us deeply. The verse, John 3:16, begins with the words, God so loved. He so loved you. He so loved me. At ito po ang pundasyon ng gospel. Ang John chapter 3 verse 16, yan po yung buod ng gospel. Yan po yung buod ng mabuting balita. Mahal ka ng Diyos. Ang foundation po ng gospel is not judgment. Ang foundation po, ang pinakabuod po ng Biblia, hindi po judgment, kundi po love. For God so loved you. Before we even sought God, bago pa tayo lumapit sa Diyos, bago pa natin ninanap ang Diyos, bago pa tayo magkaroon ng puso para sa Diyos, God already loved us. But God demonstrates His own love in this, while we were yet sinners, Christ died for us, Romans 5:8. Kung minsan iniisip natin, bakit ako naririto? Bakit na-create ako? Nung pong bata ako, naisip ko, siyempre, out from nowhere, pagkatapos, nandito ka. Naisip ko, nung wala ka pa, pagkatapos na-create ka. Nag-isip-isip ako noon. What's the purpose? God created humanity not for destruction. Nandito ka ba? Na-create ka ba para lang maparusahan, para lang maghirap dito sa mundo? O kaya eventually, kung mamatay ka at maparusahan lang ba? No. God created humanity not for destruction but for a relationship. Relationship sa Diyos. Dinesign tayo ng Panginoon upang tayo ay mamuhay in fellowship with Him, to walk in His presence, and to enjoy the life
that He gives. Hindi lamang po ang buhay natin dito, kundi yung buhay na ibibigay po ng Diyos. Nakasama natin siya, yung buhay na mayroon tayo dahil kay Kristo at buhay na walang hanggan. Ano po? So we were created for a relationship. At ginawa po yan ng Panginoon. Panginoong Jesus, Kasi tayo po, ang tao po ay nawalay sa Diyos. Ang sabi po ng Genesis, they were banished from the garden. At doon po ay nasira ang relasyon ng Diyos, ng tao sa Diyos. Pero ang Diyos gumawa po ng paraan. Ipinangako po niya ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. At nung tamang panahon, Galatians chapter 4 verse 4, ang sabi po ng Galatians 4 verse 4, nung dumating ang tamang panahon, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay dumating. But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Dumating ang Panginoong Jesucristo. Doon sa time ng Panginoon, doon sa time ng Diyos, upang tayo po ay iligtas. Upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Nasira ang relasyon na yan, doon po sa Garden of Eden, nangako ang Diyos ng tagapagligtas sa Genesis 3:15, darating ang tagapagligtas. When the time had fully come, Galatians 4:4, dumating ang tagapagligtas upang i-restore ang relasyon na nasira, i-restore ang relasyon natin sa Diyos. So that, when the Lord taught us how to pray, ang sabi niya, Our Father in heaven, a restored relationship because of Jesus Christ. Amen. God loves you. It's a wonderful plan for your life. Ito ang sasabihin natin sa ating kapwa pag mag-share tayo na mahal sila ng Diyos. Magagalit kaya sila pag sasabihin mong mahal sila ng Diyos? Palagay po ninyo, hindi naman siguro, sasabihin mong mahal siya ng Diyos. Magagalit siya. God's desire for us is not merely existence, but abundant life. A life filled with peace, a life with purpose, and hope. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 10 verse 10, I have come that they might have life and have it abundantly. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Pero bago po yun ay, ang sabi niya, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Huwag tayong makikisangga doon sa, huwag nating iisipin, ang buhay na wala sa Diyos ay maganda. O para bang yun ang kalayaan? Hindi po. Kasi, ang sabi ni Jesus, ang malayo sa Kanya, magkakaroon ng authority, kapangyarihan sa Kanya, ang thief, magnanakaw. Ibig sabihin si Satanas, at ang gagawin ni Satanas sa buhay nang wala sa Diyos ay to steal, to kill, and destroy. Walang purpose yan sa buhay natin. Kundi yun. Pero ang Panginoon, ang sabi niya, I have come that they might have life. Ipamuhay natin ang buhay natin sa Diyos, sa piling ng Diyos. Hindi dun sa malayo sa Diyos. Sapagkat ang buhay na malayo sa Diyos, ayun ang mangyayari. Ang gagawin ng kalaban ay magnanakaw, mamamatay, steal, kill, and destroy. Amen. Pero ang buhay na galing sa Diyos, ito'y punong-puno ng kapayapaan, purpose, and hope. Every human heart longs for meaning. And di ba? Minsan dami na may hinahanap yung tao kasi hinahanap niya meaning. And people try to find it in success. Why do we desire success? For meaning kaya?
hindi natin matatagpuan ang meaning ng buhay sa success. Marami ang mga naging matagumpay, pero hindi po nila naranasan yung meaning. Matatagpuan kaya ng tao ang meaning ng buhay sa wealth? O kaya sa relationships? Ibig sabihin sa tao? O kaya sa achievements po niya sa buhay? None of these things can satisfy the soul. Because we were created to know God. Ang sabi po ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. Si Paul, natagpuan niya ang meaning ng kanyang buhay nung siya po ay kumilala sa Panginoon bilang Diyos niya at sarili niyang tagapagligtas at hindi na po siya babalik sa dati niyang buhay at siya po ay nagpapatuloy hanggang sa kahuli-hulihan. Ang sabi niya, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. God loves you. And He has a wonderful plan for your life. However, if God loves us and created us for a relationship with Him, why do so many people feel far from God? Bakit kaya hindi lang feel, hindi lang yung damdamin nila na malayo sa Diyos, kundi malayo talaga sila sa Diyos. Mahal sila ng Diyos, mayroong plano ang Diyos, pero bakit malayo sa Diyos? Pupunta tayo dun sa second spiritual law. Sin separates us from God. What's the first law? God loves you and He has a wonderful plan for your life. Pangalawa, sin separates us from God. Ang sabi po ng John chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Wala pong exempted dyan. Kahit gaano ka pa kataas na naranasan sa iyong, let's say you are a spiritual leader, all have sinned. Wala pong infallible. Wala pong, kumbaga, lahat nagkasala. Ano po? Ang ibig sabihin ng kasalanan, you miss the mark. Sabi po, fall short. You miss the mark. Kung yan sa basketball, nag 3 points ka, kulang. O kaya kung darts yan, hindi ka bullseye. Ano po? You miss the mark. Sin means missing the mark of God's holiness. Kasali po dyan yung disobedience, kasali po yan yung selfishness, kasali dyan yung pride, kasali dyan yung rebellion. Yung lahat ng mga ginagawa ng tao na laban sa Diyos, labag dun sa kung ano ang karakter ng Diyos. Kasalanan. All have sinned and fall short of the glory of God. At ito ang nagdala po sa atin nung tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Kasi sa Genesis chapter 3, nagkasala ang unang tao, at tayo rin, kagaya nila, ay nagkasala sa Diyos. Meron tayong mana na kasalanan. Ang daming dapat manahin, mana pa kasalanan. Ano ang ibig sabihin po nun? Attracted tayo. We are pulled. Hindi mo tuturuan ng bata na magsinungaling kapag mayroon kang halimbawa na sinabi sa kanya, o gagawin mo to. No? Tapos, hindi niya ginawa. O ginawa mo ba yun? Pagbata siya, pag magpapalusot siya. We all have that tendency to sin. Every person sinned. No one is exempt. At ang kasalanan ito, siya yung naghiwalay sa atin sa Diyos. Ano yon? Yung kamatayan. Ang kasalanan ay nagdadala po ng isang napakabigat na consequence sa tao.
At yan nararanasan nating lahat at mararanasan nating lahat. Ano po, kung hindi pa darating ang Panginoon, I mean this physical death, yan ay isang bunga ng kasalanan. Pero ang mas mabigat po dyan na consequence ng kasalanan ay ang spiritual death. Sin carries a serious consequence. Death po yan. For the wages of sin is death. Romans chapter 6, verse 23. Ito po ay spiritual separation from God. Ang sabi ng Diyos, ano po, kay Adan at saka kay Eva, sabi na, do not eat of that fruit. Ano po? Do not eat of that fruit, of the knowledge of good and evil. For the moment you eat of that fruit, you will surely die. You will surely die. Alam natin, yung temptation, hindi nila nagkasala sila, they ate the fruit. They did not die physically. Instant. Kasi sabi ng Panginoon, the moment you eat of that fruit, you will die. You will surely die. They ate. Hindi naman sila namatay. Physical. But at that instant, they died a spiritual death. Ano po? They died a spiritual death. Natakot sila sa Panginoon. Dati meron silang fellowship ng Diyos. They can hear the word of God, the voice of God. Ano po? Pero nung sila ay nagkasala, ano po, nakita nila yung kanilang sarili. Ano po, natatakot sila. Bakit sila? Dati naman, tapos narinig nila ang Diyos. Ano po, nagtatago sila. Iyan, consequence. Ano po. So, death means spiritual separation from God. They were banished from the garden. Ano po? Problema ng tao yan. Problema po natin yan. Ano, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. At ang tao po, nag-a-attempt po ng maraming paraan to reach out to God. Good works. Diba? Sabi nila, gagawa ko ng mabuti para ako ay tanggapin ng Panginoon. Alam po ninyo, yung mga mabuting gawa natin, ayon po sa Isaiah, they are all filthy rags. They are all filthy rags. Kulang yan. We will miss the point sa good works natin. Ano po? They attempt to reach God through religion. Ano po yung mga paraan nila para abutin ang Diyos? Ano po? Kulang po yan. Hindi yan aabot dun sa panuntunan ng Diyos. They will miss the mark. We miss the mark. Ano po? That's all that will fall short doon po sa kung ano ang nire-require ng Diyos. Kasi nire-require po ng Diyos perfection, holiness. Ano po? Ang mga tao, they attempt to reach God through morality, through charity, through personal effort, etc. But none of this can remove sin. Maalis ba ang kasalanan dyan? Hindi. Good works cannot erase guilt. Religion cannot cleanse the heart. Human effort cannot bridge the gap between a holy God and a sinful man. But the good news is, ang Diyos po ay nag-provide ng solusyon para dyan. Ano po? Tayo ay nahiwalay sa Diyos. Tayo ay malayo sa Diyos. At ang lahat na pwede nating gawin para tayo ay mag-reach out sa Diyos, kulang.
sapagkat hindi po tayo perfect. Ang mabuting balita ay ang Diyos mismo ang nag-provide ng solution. Amen. And that would be the third point. Jesus Christ is God's only solution. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin, hindi po niya iniwan ang tao or humanity in a broken condition. Hindi po sinabi, bahala ka Ken, may kasala ka. Iparusan ka, may kasala ka. Bahala ka Ken, may siskabuntok. Bahala ka Ken, ma-pride ka. God did not leave humanity in a broken condition. Praise God. He sent His Son, Jesus Christ, to rescue us. Amen. Hallelujah. Sa Genesis chapter 3:15, sinabi na niya po yan. Ano po? The moment na magkasala yung tao, meron ng plano ang Diyos upang tayo po ay iligtas, i-rescue. Ano po? Ang Panginoong Yesus, hindi po siya namatay because we were good. He died for us while we were still lost. Binasa po natin kanina yan, Romans 5:8. But God demonstrates His own love in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ang Panginoong Yesus, siya po yung perfect and sinless, o ang perfect sacrifice because of His sinless life. Ang sabi po sa Old Testament, dapat ang iyong offering, dapat ang iyong offer mo doon sa altar, yung sacrifice, ang sabi niya, a lamb without blemish. Perfect. Hindi siya bulag, hindi siya pilay. 1-year-old lamb, ibibigay mo yung the best. Ano po? Ang sabi po ni John, nung makita niya si Jesus Christ, naglalakad po siya, nagbabaptize po si John, nung makita niya si Jesus Christ, itong kanyang sigaw, nakita niya, behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. The Lamb of God. Si Jesus ang sabi niya. Natin sa Old Testament, yung sacrifice ay lamb. Sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ang walang kasalanan para sa makasalanan, upang ang makasalanan ay magkaroon ng katuwiran sa harapan ng Diyos. The greatest exchange, 2 Corinthians 5:21. Tandaan po ninyong verse na to. Nagbigay po ng solusyon ang Diyos. At ang solution po ay si Jesus Christ. On the cross, Jesus Christ bore our sins, our guilt, and our judgment. Guilty po tayo. All have sinned and fall short of the glory of God. Guilty tayo. But Jesus on the cross bore our sins. At siya po, yung judgment na dapat para sa atin, ay siya po yung umako po nito. Praise God. Through His sacrifice, the barrier between God and humanity was removed. Maalala po ninyo yung Holy of Holies, nung si Jesus Christ ay namatay, dun sa templo, yung pong kortina na naghihiwalay doon sa presensya ng Diyos, doon sa Holy of Holies, doon sa outer court, nung mamatay si Jesus Christ, it was ripped. Napunit po siya from top to bottom. Open. They can now approach the presence of God.
Hallelujah. The barrier between God and humanity was removed. We can now approach God's throne. Sabi po ng Hebrews 4:16, let us approach the throne of grace, for in there we will find help in our times of need. Praise God. Pero po ang istorya hindi po natapos doon po sa cross. Hindi po natapos doon sa ang Panginoong Hesus ay namatay. On the third day, He rose from the dead, proving His victory over sin and death. Hallelujah. Praise God. Of course, pag ipipresent mo po ito, 3 minutes lang. 2 minutes, kakayanin mo to. Kakayanin natin. Mamaya, ididemo ni Lenin at saka ni... Joke lang. Pero at least alam natin ano po yung mga nakapaloob dito. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Ano po? Hindi po natapos doon sa ang Panginoong Yesus ay namatay doon sa krus. We know that on the third day, ano po, ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Proving His victory over sin and death. Hallelujah. Death doon sa physical, ano po, at death doon sa spiritual, pwede niyang restore tayo doon po sa piling ng Diyos. That's why we can call God our Father. Hallelujah. Ako po ay nagagalak. Ako ay nagagalak. Sa kabutihan ng Diyos, ano po, Jesus Christ is the only solution. Bakit only solution? Kasi ang sabi na po ng John chapter 14 verse 6, Jesus is the way. Ang sabi po ng Panginoon, mayroon siyang claim sa kanyang sarili. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Exclusive claim yan. No man comes to the Father except through me. Except through me. Sabi ng Jesus. At siyempre, magkakaroon po tayo ng conflict dyan doon sa mga tinuturo na there are other ways. We will have conflict. Pero hindi po tayo kailangan mag-bend o kaya ma-break yung mga paniniwala natin dyan. Sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. We stand by that. We stand by what Christ has said. We do not bend on the teachings of men. Amen. Kahit magkaroon po ng conflict. Kasi, siyempre, meron silang mga iniisip ng mga ibang paraan. Sasabihin nila, wala bang ibang paraan? Paano yung mga taong ganito? Paano yung mga taong ganyan? Tayo po. Kaya nga tayo magmi-mission. Kaya nga tayo magbabahagi. Kaya nga tayo susuporta sa mga nagmi-mission doon sa mga kahit na napakadelikadong mga lugar. Ano po? Because this is a message that Jesus is the way. And He is not one of the ways. Sa mga paraan, sige, hayaan ka namin dyan. Huwag mo kaming sisharean. Ay dapat share natin. Meron din kaming paraan. Jesus, kung kayo yung paraan nyo, si Jesus Christ, ito ang paraan namin. Sabihin nila. He is not one of the ways. He is the way. And no man comes to the Father except through Him. Ano po? Jesus reconnects us to God. Jesus restores our relationship to God. Sa pamagitan po ng Panginoong Yesus, ang pagpapatawad ay available. I am forgiven. Tayong mga mananampalataya, ano po? Hindi po tayo banal. Hindi tayo banal. Ang banal po ang Diyos na ibinigay po yan sa atin. Ano po? Tayo ay mamumuhay ayon doon sa kung ano ang gusto ng Diyos. We will separate ourselves for God
Ano po? We are not righteous on our own. Ang righteousness natin ay imputed righteousness. Ibig sabihin, yan po ay binigay ng Diyos, inilagay ng Diyos po sa atin. I am righteous because God has made me righteous. Inilagay po niya sa akin yon. Inilagay po niya sa inyo. Inilagay po niya yan doon sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga, kung minsan, mga tao nag-iisip, ang alam nila, ganito ito, masama ito, itong mga pinaggagawa nito. Pagkatapos, kapag yan ay nanampalataya sa Panginoon, at tapos namatay, iniisip nila, ay, mapupunta yan ng impyerno. Huling kayong piyamang gawa na. Kung nakano siya, nabit niya, no? Kumbaga, siya ay naniwala kay Jesus Christ. Totoo sa puso niya, inoffer niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Will he be saved? Yes. Because through Jesus, forgiveness is available. One illustration. Yung tao, yung magnanakaw na napako sa krus. Doon lang siya nabigyan ng chance eh. Hindi po ba? Sabi niya, Lord, remember me. Sabi ng Panginoon, today you will be with me in paradise. Forgiveness is available. Through Jesus Christ, eternal life is offered. Through Jesus, a broken relationship with God is restored. Kaya tayo, sa pagkilala natin sa Panginoon as our Lord and our Savior, the broken relationship with God was restored. The eternal life that was offered, nung tinanggap natin si Jesus, ay kasama na yon na tinanggap natin ang eternal life. At ang eternal life na yan ay sigurado. Verses, 2, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes, dapat paniwalaan mo yan, you believe. Whosoever believes will not be condemned. They will have eternal life, sabi. So when you believe, you will not perish. You will have eternal life. Panghawakan natin yan. Di ba? So yung sinasabi ng salita ng Panginoon eh. Si John, nagsulat siya ulit. 1 John 5:13. Ang sabi niya, sinusulat ko sa inyo ito para malaman ninyo. Di malalaman mo. Na kayo naniniwala, nananampalataya sa Panginoong Hesus, sa anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Di meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi mo po malalaman pag ikaw ay namatay na. Pag ikaw ay nandun na sa heaven, alam mo. O kaya, dahil hindi ka sigurado, baka ang isang tao ay, wag na tayo. Baka ang isang tao, dahil hindi siya sigurado, kamukat-mukat niya, nasa impyerno siya. Pero ang Biblia po ay nagsabi na we can know. We believe in Jesus Christ, and when you believe in Jesus Christ, you are a child of God. John 1:12. Ikaw ay naniniwala sa Panginoon, ikaw ay may buhay na walang hanggan. John 3:16. Ikaw ay nananampalataya, naniniwala kay Jesus Christ, mayroon kang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. 1 John 5:13. At ang dami pa na pwede po nating panghawakan na tayo ay may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Ang solusyon ay binigay ng Diyos sa kasalanan. Amen. Amen po ba? Una, mahal ka ng Diyos. Sasabihin mo, God loves you. He has a wonderful plan for your life. Ang problema, kahit mahal ka ng Diyos, may problema kasi you are separated from God. We are. Sabi mo na sarili mo kasi
pagsasabihin niya, pag sinabi mo, nakahiwalay ka sa Diyos, bakit? Ikaw. Ka baka. O pag ipatayan na ka. Sabihin natin, we are separated. Separated from God. Ano po? Because of sin. Pero, praise God, dahil merong solusyon ng Diyos diyan sa kasalanan na yan, yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos, merong solusyon ng Diyos. Ano yun? Ay, hindi po ano yun. Sino yun? Si Jesus. Ano? Jesus Christ is the only solution. Fourth is spiritual truth. Knowing this, we need to decide. We need to personally receive Jesus Christ. Everyone, sabi po, basahin natin John 1:12 na yan. Sa lahat ng mga nananampalataya at sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya. Sabi yata dyan para eksakto tayo. John chapter 1 verse 12, ang sabi po, yet to all who did receive Him, tumanggap, to those who believe in His name, mga naniwala, He gave the right to become children of God. You become a child of God. Kailan? Kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus at nanampalataya sa Kanya. Hindi po kasi enough na alam natin na tayo mahal ng Diyos, na nagkasala ang tao at nahiwalay sa Diyos at ang Diyos ay nagbigay ng solusyon para sa kasalanan. Ay kulang yan. Kulang kung hindi ka magdidesisyon at tanggapin si Jesus as Lord and Savior. Knowing this truth is not enough. We must personally respond to the invitation of God. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Yeah. We need to respond to that invitation. Ano po? Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, that salvation is a gift. Salvation is a gift. Ano po? But like any other gift, it must be received. May pakinabang nan, hindi ka makikinabang dyan kung hindi mo yan tatanggapin. Ano po? Tanggapin natin. Ano po? Ang ino-offer ng Panginoon. Huwag natin sasabihin, hindi ko kailangan yan. Meron akong sariling paraan, gagawa ko ng mabuti. Ang maliwanag pong salita ng Diyos ay Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. It is not of yourselves. It is a gift of God. Okay, parang meron akong na-miss. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. Yan, nakalimutan ko yun. And this is not from yourselves. It is a gift of God. Not by works, so that no one can boast. Diba? Paano natin tatanggapin si Jesus? It is through repentance and faith. No po? Okay, through repentance and faith. Pag tatanggap tayo, maglilid tayo ng, magpapatanggap tayo ng isang tao sa Panginoon, dapat dalawa. So, dapat repentance and faith. Repentance, ibig sabihin, pag hindi po siya ng salita ng Diyos, kapag, halimbawa, in-invite mo siya, tinanong mo siya, gusto niya ba tanggapin si Jesus as Lord and Savior? Pag yan po dalawa ang gililid natin sa Kanya. Repentance and acceptance. Repentance means turning away from sin. Hindi po pwede na ang lang niya ay yung salvation. Of course, ninanasa natin, they will be saved. Pero kasama po doon sa pagtanggap niya sa Panginoon, pagtanggap natin sa Panginoon, ay yung pagtalikod sa kasalanan. Kaya importante rin po
na nandun ng repentance. Ano po? Kung minsan yung commitment ay nagiging mababaw dahil po doon sa pag-ano natin, pagmamadali natin na yan ay akayin sa Panginoon, ano? Dapat nakasabi din diyan, kumbaga, sinasabi rin natin yung commitment na dapat pagsunod niya sa Panginoon. Ano po? We receive Christ through repentance. We turn away from sin. They should turn away from sin. Ano po? So that's repentance. Ano naman yung faith? Ang faith po ay trusting Jesus Christ as Lord and Savior. So hindi lamang po Savior na hindi na siya mapaparusahan, pupunta sa piling ng Diyos. Pero dapat nandun po ang Lordship. Ibig sabihin, dito pa lang, ay nandun yung kanyang commitment, nandun po ang kanyang surrender sa Lord. Hindi tayo ang nagdidesisyon ng ating buhay, hindi tayo yung mapangyayari sa buhay po natin when we say Jesus is Lord in our lives. So we trust Him. We trust Jesus as Savior and Lord. Kapag ang isang tao tinanggap po si Jesus, their sins are forgiven. Hindi po ba? Yung mga nakaranas po ng mga buhay niya dati ay nasa kadiliman. Nakaranas ng kanilang buhay ay napakagulo at malayo sa Diyos. Then, tinanggap si Jesus Christ. At alam niya ng kanyang mga kasalanan ay pinatawad. Na po, what a relief na mararamdaman po from within. Ano po, yung kapayapaan, yung damdamin na ikaw ay pinatawad. Hallelujah. Yung katotohanan, na ang relasyon natin sa Diyos ay na-restore. Na hindi lamang po lip service, yung sinasabi natin, Our Father in heaven, kundi totoo, alam natin that He is our Father. We have a relationship with God and we can call Him Abba, Father. Ayon po sa Romans chapter 8, our Father. Ang sabi po sa Matthew, Abba, Father. Glory to God. Our sins are forgiven. Our relationship is restored. We become a child of God. Yan tayong nawit, I am a child of God. Base po yan sa John 1:12. And these people receive eternal life. You have eternal life, I have eternal life in Christ. Hindi lamang basta maagnas ang mga katawang ito habang naghihintay tayo sa Panginoon. I-restore ito ng Panginoon. Isang bagong katawan that can last for eternity, a glorious body just like His that can last for eternity. Ito yung mga mangyayari kapag ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon, napatawad ang kasalanan, ang relasyon sa Diyos ay na-restore, magiging anak ng Diyos, tatanggap ng eternal life. At marami pa po yan. Ano po? Number 4, ito ay kailangan ng desisyon. We must personally receive Jesus Christ. Pero ito po ang ano dyan. God does not force this decision on anyone. We do not force the decision doon sa sinishare natin. We do not force the decision on anyone. Because God does not force that decision to anyone. Tayo mismo, siya mismo, ang tao mismo ang magdi-decide niyan. Na siya tatanggap sa Panginoon, na siya isusuko niya ang buhay niya sa Panginoon.
Each person must choose. Bakit kayo naririto? You have chosen to be here. Bakit kayo mayroong pananampalataya sa Panginoon? You have decided on yourself. Maaaring siguro, nung una, parang napipilitan na, I do not know, hindi ko po alam yung mga. Pero nagtagal kayo sa pananampalataya, ibig sabihin, you have decided, you have chosen. And that decision, hindi po pinipilit ng Diyos, dapat sa atin. Hindi po pwede na, tingnan po ninyo, yung mga angels, they were created, they were in heaven already. 1/3 naging hindi na angels, demons na. Why? They decided na nandun na sila, they decided alis pa sila. Tayo baliktad. Nandito tayo, magde-decide tayo na tayo ay pupunta doon. Na tayo mananampalataya sa Diyos. Kaya tayo mayroong eternal life. Because we have decided dito pa lang na tayo ay nasa piling ng Diyos. As contrasted to demons. Demons, they were there already. They were created in heaven. Tama po ba? And they decided na sila ay susunod kay Satanas. They became demons. Ano? We must personally receive Christ. At ito po ay desisyon ng isang tao. Kaya mahalaga po yung desisyon. Each person must choose to put his faith in Christ. Amen. And the greatest decision that a person will ever make is what he or she will do with Jesus Christ. Tatanggapin ba niya? O reject ba niya? Alam po ninyo, ang sabi ng John 3:18, ang mga tao, sila ay mayroon ng judgment dahil nireject nila si Jesus Christ. John 3:18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Bakit sila na-condemn? Bakit sila ma-judge? It's because they did not believe. They did not believe. Ano po? Pinilit ba ng Diyos yung desisyon na siya ay tanggapin? We should be the one to decide. Tayo magde-decide po nun. Yung sinishare natin, siya magde-decide po niyan. Ano po? Each person must choose. At sana, piliin nila na maniwala. Ano po? Kasi pag naniwala sila, they will not be condemned. Pero pag nag-reject sila, they will be condemned already. God has done His part. God has done His part. Jesus gave His life. Jesus died for our sin. The Lord is risen. And the invitation is already given. Nandyan yung invitation. Will you receive Him? Ano po? And of course, tayo po, bilang isang iglesia, alam natin, tinanggap na natin si Jesus Christ. Ano po? But let us continue to put our faith and our trust in the Lord. Amen. Meron po tayong konting parang workshop. Ano po? Pero awit muna tayo. Awit muna tayo. Kumbaga mag-practice po tayo na to present these 4 spiritual laws. Ano po, kuha tayo ng partner mamaya. Ano po, at i-share natin yung 4 spiritual laws. But for the meantime, let's all stand po muna. Hallelujah. Glory to your name, Lord Jesus.
darkness to light, from death into light. His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes sin. By the power of His blood, by the power of His blood, we are daughters. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. Let us declare it is finished. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross. Thank you for the cross. declares it is done. Holy Spirit. Holy Spirit. There's no Touch shame our too hearts. real that His Power us. love won't heal. Hallelujah. Forever the For the victory victory. is won. There's no Glory, sin glory, glory to God. too great. Hallelujah. There's no pain too deep. The Praise cross God. declares it is Hallelujah, done. hallelujah, There's no hallelujah. shame Praise God. too real that His love won't King of heal. Diyos. Forever the Palakasin mo kami, victory Panginoon. is won. Hallelujah, hallelujah. Forever the victory is won. Hallelujah. Forever the victory is won. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat sa napakagandang plano. Plano mo po para sa amin. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, even though sin separated us from God. Salamat dahil mayroon kang solution, Panginoon. Salamat sa Panginoong Yesukristo. Lord God, we pray
that people will personally receive Jesus Christ as their Lord and Savior as we share the love of God, as we share the plan of God in their lives. Panginoon, salamat sa mga katotohanan ito, and we just pray, oh God, Lord, Holy Spirit, empower us. Lord, use this message so that we can share Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maging committed po kami, o Diyos, sa aming pananampalataya. Panginoon, i-anoint mo po kami, o Diyos. Hindi po namin kaya. Lord, we commit ourselves to evangelize our loved ones, to evangelize people. Anoint mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami. Our desire, Lord God, is to honor you with our lives. And Lord, gusto po naming sumunod bilang isang iglesia at bilang mga individual na sumunod kami, Panginoon, doon sa inyo pong utos, Panginoon, sa amin to go and make disciples of all nations. And Lord, kung minsan di po namin alam kung ano yung gagawin namin, Lord, we just surrender everything to you. Guide us, oh God. And Lord, bless this and everyone, and we pray that this church will be used so that many people will be reached through the power of the gospel. Salamat po, Panginoon. Salamat. Panginoon, kami ay umaasa, Panginoon, sa iyo, sa banal na Espiritu na kami po itutulungan, Panginoon, that we can reach out to people and they will accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Salamat po, salamat po. Lord, we honor you, we thank you. Pinupuri ka namin, O Diyos, dihan dakila. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you. We honor you, we thank you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen, amen.